Mga sangkay, usap-usapan po ngayon, no? Ang kakaibang nangyayari doon sa Venezuela matapos daw po ang matinding lindol. So sa ngayon, mga sangkay, tumataas po nga ang bilang ng mga nakikitang pumanaw at sabi pa nga po mga sangkay, nasa more than 50,000 na mga tao pa mga sangkay ang nasa ilalim at hindi pa po nakukuha. Ngayon, mga sangkay, ito yung kakilakilabot na nangyayari doon po sa Venezuela. Tingnan po ninyo, naging kulay pula ang buong paligid mga sangkay. Ayan o. At nakaraan ko pa to tinitingnan mga sangkay. Akala ko naman, nakarang araw, I think kahapon mga sangkay, nakita ko ito. Akala ko, isa lamang pong AI-generated video or di kaya mga sangkay, matagal na pong video na kumakalat na nire-upload. Pero mga sangkay, nung lumabas po yung balita dito sa Pilipinas, ayan po, mula po sa GMA News. Ayan, from GMA, dito ko nakumpirma na totoo nga po. Ngayon nga lang to mga sangkay. Ayon nga po sa report, red skies over Caracas, Venezuela. Eyewitness footage showed skies over Caracas, Venezuela cast deep red at sunset. Sa gitna po ito mga sangkay ng rescue operation na ginagawa sa nangyaring lindol. Ang dami po mga sangkay, kawawa po talagang nangyari sa lugar na ito mga sangkay. Talagang ang dami pong tao na pumanaw dahil po sa tindi ng tama mga sangkay ng pagyanig. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, welcome po sa Sangkay Revelation. Dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy, yung mga end-time events na nakasulat sa Bible. Dito nyo lamang po yan mapapanood. So kung gusto nyo na mga ganitong klaseng topic, no, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, eto nga po. Viral po ito ngayon sa social media. Trending po simula pa po kahapon, no? Itong nangyari doon sa Venezuela. Okay, tingnan po natin mga sangkay ito. Sa ABS-CBN, sa GMA News. Ayan. Yan po mga sangkay, yung katakot-takot na ano, grabe. Marami pong kinukonekta dito mga sangkay o ano nila, parang interpretation na posible daw pong ito ay dahil sa lindol na tumama mga sangkay. Pero yung mga scientists naman, meron na po silang paliwanag kung bakit nangyayari ito at ayon nga sa kanila, normal na nangyayari yan sa ating mundo. Actually, na-experience ko na ito mga sangkay doon sa Samar. No? Medyo mga bata-bata pa kami, mahilig kami maglaro sa kanil, syempre mga batang 90s. No? Tapos bigla pong naging pula yung paligid, bandang hapon mga sangkay. Pulang-pula po talaga. Reflection daw po ng araw mga sangkay na tumatama doon po sa makapal na ulap na nagre-resulta ng kulay pula. Pero pag pinag-usapan po natin ang Biblia, mga sangkay, though sabihin na po natin na may mga paliwanag ang mga scientists dito, pero yung mga ganitong klaseng kababalaghan, hindi po ito kumbaga normal na nakikita po natin mga sangkay. Paminsan-minsan lamang po. No? At ang Biblia ay nagsasabi na sa mga huling araw po talaga, makikita po natin yung mga kababalaghan sa langit. Kahit nga po sa karagatan, sa langit, tapos magiging kulay pula, mga sangkay, yung araw, buwan, at kung ano-ano pa. So ngayon, mga sangkay, nakikita po natin, hindi ko alam kung ito po ay talagang sinasadya dahil nakasulat sa Bible, pero hindi naman po talaga nagsisinungaling ang Bible, mga sangkay, no? Na in the last days, makakakita po talaga tayo ng mga ganong klaseng events. No, na doon may mga paliwanag po ang mga scientists, pero dito din po natin makikita na itong mga nangyayari sa ating mundo, kumukumpas mula po sa Biblia.
no? Kung anong sinabi ng Bible, nangyayari. War, nakasulat, 'di ba? Yung mga digmaan nakasulat. Paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman, nagkakaroon ng pandemic or epidemic, nakasulat sa Bible, 'di ba? Magkakaroon ng mga lindol, nakasulat sa Bible, 'di ba? Itong climate change, pagkasira ng kalikasan po natin, nakasulat sa Bible. 'Di ba? Yung mga distraction, yung kaguluhan sa ating mundo, nakasulat sa Bible. So lahat ng bagay nakasulat sa salita ng Diyos. Na ngayon itong mga nangyayari, mga sangkay, no, ako ay naniniwala na ito po ay nagaganap ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So ngayon, mga sangkay, maraming nagkomento dyan na sabi nga po nila, ito daw po ay likas na phenomenon sa himpapawid na tinatawag daw po na kandilazo o malawakang Rayleigh scattering. Hindi daw po ito isang babala o direktang epekto ng nagdaang lindol. At ayon po dito, naging ganito katindi ang kulay pula daw po doon, mga sangkay, dahil sa pagsasama-sama ng ilang dahilan. Alikabok mula sa Sahara Desert. Okay. Tuwing tag-init, ang nangyayari po ito, mga sangkay, doon, yung Sahara, yung disyerto ng Sahara, mga sangkay, yung alikabok mula doon, mga sangkay, ang dahilan daw po kung bakit nangyayari ito na naging kulay pulang ang kapaligiran, no? Pero mga sangkay, ano pa man ang paliwanag dyan ng marami, no? Lahat ng bagay na ito, mga sangkay, ay malaki ang posibilidad na kumukonekta sa kung ano po nakapropesiya sa Bible. Maraming beses na po ito. Halimbawa na lang, yung ilog, yung tubig sa ilog, naging kulay pula, mga sangkay. 'Di ba? I think Australia po ata yun. Nitong taon or last year, mga sangkay, maraming beses na nangyari yan. Hindi po tayo mga nagbabasa sa Bible, mga sangkay, hindi po nakapagtataka yan. No, marahil sa iba, yung iba nagugulat, mga sangkay. Pero kung nagbabasa ka ng Bible, hindi po siya yung tipong nakakagulat. Kasi nga po nakasulat sa Bible. Oh, ayan, mga sangkay, tingnan po ninyo. Kulay pula. Pulang-pula yung buong paligid. So, kanya-kanyang paliwanag dyan. Yung iba, dahil daw po sa araw. Yung iba, dahil daw po sa alikabok, galing po sa disyerto ng Sahara. Pero, ano't ano pa man ang paliwanag nila dito, mga sangkay. We're living in the last days na ang dami pong kababalaghang nakikita sa ating mundo. Yung UFO sightings, mga kababalaghan sa karagatan, sa tubig, sa kalawakan, mga sangkay. Lahat ng ito ay may dahilan. At ang dahilan na yan, mga sangkay, ay dahil malapit na pong babalik ang ating Panginoon. Seryosohin po natin ang paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Mga sangkay, lahat ng bagay na yan ay may paliwanag ang mga scientist. Pero lahat ng bagay na yan, kahit may paliwanag ang mga scientist, may sinasabi po ang Biblia na mangyayari in the last days. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.